Alhamdulillah, tayo nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito upang ipagpatuloy ang programang natin sa inyo ng New Muslim Academy Philippines, talakay sa adab o kabutihang asal. Talakay natin ngayong gabing ito, inshallah ta'ala, ang adabuz ziyara wa ad-diyafa o mga asal sa pagbisita at sa pagtanggap ng bisita. Unahin natin muna ang ziyara o pagbisita. Una-una sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulum minkum thalatha marratin min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya. O mga nananampalataya, nararapat na humingi ng pahintulot sa inyo yung mga alipin ninyo o pagmamayari ninyo at yung mga bata na hindi pa maabot sa kanilang tamang gulang 3 ulit na mga o 3 pagkakataon na dapat nahihinga ng pahintulot o paalam. Bago ang salatul fajr, ibig sabihin yung unang pagdarasal, oras na bago iyon. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرِ at kapag inalis na ninyo yung mga saplot o mga damit sa oras ng tahaling tapat, ibig sabihin ay sa oras ng dhuhr, pagkatapos ng dhuhr. وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ at pagkatapos ng salatul isya. Sa mga oras na ito ay pinakamainam na hindi na pumunta o dumalaw. Liban nang hihingi kayo ng pahintulot sa taong inyong pupuntahan. So yun ang unang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa oras na dapat ninyong puntahan o maaari ninyong dalawin ang mga tao. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na salisi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na isang lalaki ang dumalaw sa kanyang kapatid, sabihin kapatid sa Islam, sa kabilang pamayanan o kabilang baryo. Farsadallahu lahu ala madrajatihi malaka at nagsugo si Allah subhanahu wa ta'ala ng anghel doon sa tinatahak na landas noong lalaki. Lamma ata alayhi qala ayna turid, dumating sa kanya yung anghel. Tinanong niya, saan ka pupunta? Qala, uridu akhan li fi hadhihi al-qarya. Gusto kong puntahan yung aking kapatid sa baryo o sa pamayanan na ito. Qala, hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha? Mayroong bagang bagay o may nagawa ba sa iyong kabutihan itong kapatid mo ito dahil dito ay pupuntahan mo siya? Qala, la. Sabi niya, ay wala naman. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Liban, wala naman na kumbaga parang utang na loob sa kanya. Liban na lang napupuntahan ko siya dahil siya ay minamahal ko alang-alang kay Allah. Qala, fa inni rasulullah ilaik. Ako ay sugo ni Allah patungo sa iyo. Sabi nung malak o nung anghel. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Na ikaw, sinasabi sa kanya na ikaw ay minamahal ni Allah katulad ng pagmamahal mo doon sa tao na yun alang-alang kay Allah. So yun ay mga patunay sa kahalagahan ng pagbisita kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala silang ibang iniisip na kapalit liban ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang pagmamahal. So talakayin natin ang mga adab. Una, tulad na nabanggit nyo sa ayah, ziyaratu fi ghairi al-awqati al-thalatha allati fi ayat al-isti'adhan. So pagdalaw sa sinuman sa mga oras liban dun sa nabanggit na kailangan na oras sa 3 oras na yon, kailangan kang humingi ng pahintulot o magsabi. So anytime pwedeng dumating liban sa mga panahon na yon. Ano ulit yon? Yung oras ng bago yung salatul fajr, madaling araw. Mostly kasi natutulog, o mayroong yun ay oras ng intimacy, halimbawa sa mag-asawa. At pahinga talaga yun, mostly. So bago yun, salatul fajr kasi, hudyat yun, nagigising na yung mga mananampalataya
sa pagsasagawa ng sala. So after nun, pwedeng dumalaw kahit walang pasabi sa kanila. At susunod na oras ay yung tinatawag na oras ng kailula o waktul kailula. Yung pamamahinga o yung siesta sa katanghalian pagkatas ng salatul dhuhr. So mostly doon ay hubadin nila yung mga damit nila o kung yung mga thobe at hijab, sasabit nila at sila ay magpapahinga, matutulog o magre-relax, siesta. Sa oras na yun ay mainam na hindi dumalaw, liban ng hingi ka ng pahintulot. Ayun ay talakay din natin dun sa unang mga adab, yung adabul isti'adan o paghingi ng pahintulot. At ikatlong pagkakataon ay bada salatul isya o pagkatas ng salatul isya sa gabi, yun ay oras na ng pagpapahinga muli hanggang sa yun na magtatagpo na yung bago yung salatul fajr. So yun ang mga oras na dapat nating tandaan at igalang ang pamamahinga ng mga tao sa ganung pagkakataon. Kabilang din dun sa mga adab ziyarah o mga kabutihang asal sa pagbisita, la ya'ummu zairu sahib al-bait wa la yajlis ala firashihi illa bi'idhnih. Hindi maaring mag-imam ang isang bisita doon sa tahanan o sa pagmamay-ari noong may-ari sa may-ari ng bahay o sa binisita niya. At hindi siya maaring umupo sa kanyang upuan na natatangi para doon sa may-ari ng kanyang binisita o sa may-ari ng bahay. Yun ay adab. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ya'ummul qawmu aqra'ahum li kitabillah. Ang mag-iimam sa pamayanan ay yung pinaka may palabasa o maraming na sa ulo sa aklat ni Allah. Fa in kanu fil qira'ati o maganda yung kanyang boses. Kung sila ay pareho dito, fa'alimhum fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kung pareho lang halimbawa yung mga tao o dalawang tao sa kaalaman sa Quran o pagbabasa nito ay yung mas maalam sa kanila sa sunnah. Mas maraming alam na pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa, at kung sila naman halos pareho din ng kaalaman sa sunnah, fa aqdamuhum hijratan, ay yung mas naunang naghijra o lumikas tungo sa Islamikong lugar. Fa in kanu fil hijrati sawa, kung sabay sila na naghijra, fa aqdamuhum salaman o sinnan, ay yung unang nagmuslim sa kanila o yung mas matanda sa kanila. Wala yaumanna ito yung shahid. Wala yaumanna ar-rajula fi sultanihi. Wag ang isang tao ay wag mangunguna doon sa sultan o pamamahala ng isang tao. Wala yaq'ud fi baytihi ala takrumatihi illa bi'idhnih. At wag siyang basta uupo sa upuan na natatangi para doon sa tao na yon, liban na siya ay binigyan ng pahintulot. Aw periwaya illa an ya'dhana laka aw bi'idhnih, o pahintulutan ka doon sa pag-upo doon sa natatanging lugar o pahintulutan ka na ikaw ang mag-imam. So pag tayo nasa tahanan ninuman o masjid ninuman, ay yung imam talaga doon o yung may-ari ng tahanan ang siyang dapat na mag-imam, mamuno. Until ikaw ang pahintulutan niya o tinawag ka niya na ikaw o sinabi na ikaw ang mag-imam, ay doon lamang sa pagkakataon na yun. For default setting ay kung sino ang may-ari tahanan, siya mag-imam. Sino mayroong imam talaga doon sa masjid, siya ang mag-iimam. Unless makita ka at ikaw ang sabihan na mamuno sa pagdarasal. At huwag basta-basta upo sa upuan na tangi para doon sa may-ari ng tahanan. So, bilang sa mga adab. Ganon din, al-iqlalu min az-ziyara, yung hindi palaging pagbisita. So, ang adab sa pagbisita ay yung hindi palagian. Na parang regular o kaya ay halos araw-araw o linggo-linggo. Maaring linggo-linggo pero yung araw-araw o every now and then na parang alam mo na darating ka.
So, hindi na yun kabilang sa adab. Sabi ng ni Aisha radhiyallahu anha na sa isang hadith, laqalla yawmun kana ya'ti 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa ya'ti fihi baitu Abi Bakr ahadun tarafay nahar. Sabi niya na hindi palaging hindi malimit na marating ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung darating man siya sa tahanan ni Abu Bakr ay kumbaga may taong nangangailangan sa kanya sa araw na yaon. So yun ay yun ang mainam na gawain yung kasi hindi mo naman sabing pagbisita talaga regular na dumadating na yun. So mainam ay yung madalang. So yun ay ilan sa mga bagay na dapat tandaan hinggil sa pagbisita. Dumako naman tayo sa pagtanggap ng bisita o yung tinatawag na duyafa. Ayun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin. Ito ay salaysay sa surat Dhariyat. Dumating ba sa iyo Muhammad ang salaysay o pananalita hinggil sa mga bisita ni Ibrahim na mga mararangal. Iddakhalu alayhi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. At nang pumasok siya sa kanila, nang pumasok sila sa kanya at nagsabi ng salam sa kanya, umati ng pagbati ng kapayapaan, qala salamun alaykum qaumun munkarun. Salam din sa inyo, kapayapaan din sa inyo na mga tao na hindi ko kilala. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. So siya ay nagulat at nagpunta sa kanyang pamilya. At pagkatapos ay naghanda ng pagkain na isang tupa na mataba o malusog. Faqarrabahu ilayhim, at kanyang binigay doon sa mga tao na yun. Qala ala ta'kulun, hindi ba kayo kakain? So doon niya napatunayan na hindi sila mga tao bagkus mga anghel na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pagbibigay ng babala doon sa pagdating ng kanyang mga parusa sa ibang pamayanan. So ito ay makita natin sa salaysay ni Allah subhanahu wa ta'ala so Dhariyat ang adab ng ni Propeta Ibrahim sa pagtanggap sa mga tao. Yung agad niyang kinatay, ialay sa kanila, hindi naman ialay, kumbaga ibigay sa kanila bilang pagkain sa kanyang mga panauhin. So, yun ay napakagandang pag-uugali at asal. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jar. Sino man ang nananampalataya kay Allah at sa huling araw ay huwag niyang pinsalain ang kanyang kapitbahay. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Sino man nananampalataya kay Allah at sa huling araw ay kanyang bigyan ng hospitality o entertain. Ano ba yung mga doon? Kanyang tanggapin at pagsilbihan ang kanyang mga panauhin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sino man nananampalataya kay Allah at sa araw ng paghukom ay magsabi ng kabutihan o tumahimik lamang. So, syahid ay falyukrim dhayfah. So, ito ay kabilang sa pananampalataya kay Allah at sa huling araw, sa binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung pagiging hospitable, pagtanggap ng maayos na pagtanggap, mabuting pagtanggap para sa mga bisita. So naka-align yun sa paniniwala natin sa tagapaglikha at sa kabilang buhay, sa existence ng kabilang buhay pagkatapos ng kamatayan. Yung ganong mga gawain
yung simpleng pagtanggap sa ating mga bisita. So, ang una sa mga adab dito ay ijabatu da'wa o yung pagsagot o pagtugon sa panawagan. Ano man yun, kung wala ka namang pinagkaabalahan o walang tinamaan sa mga gawain mo, schedule mo, free, ikaw doon, o magagawan mo ng paraan, ay mas mainam na ikaw ay sumagot sa panawagan, pumunta ka, dumalo ka dahil inanyayahan ka. Yun ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa. Hakul Muslim al Muslim khams. 5 karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa. Raddus salam, wa iyadatul marid, ittiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wa, tashmirul atis. Pagsagot sa pagbati ng salam, pagdalaw sa may sakit, pagsunod o paglilibing, pagsama sa paglilibing, at pagsagot sa panawagan, imbitasyon, at pagsasabi ng yarhamukallah doon sa isang bumahin. So yun ay nabanggit doon ang ijabatud da'wa o pagsagot sa pagtugon sa panawagan. Yun, mostly sa panawagan, no? Pagkain o pagsasalo-salo. Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ajibu hadhihi da'wa idza du'itum laha. Sagutin nyo o tugunin nyo ang panawagan kapag tinawagan kayo patungo rito. Qalu o qala wa kana Abdullah ibn Umar ya'ti ad-da'wata fil ursi wa ghayri al-urs wa huwa sa'im. At dahil dito sa pagsasabuhay ng hadith na yun, itong si Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ay pumupunta siya sa mga wedding celebration at ibang mga panawagan, handaan, kapag inanyayahan siya, kahit siya ay nag-aayuno, bilang pagtugon doon sa panawagan na yaon, kahit na siya ay hindi kakain. O minsan kumakain, maaari, o binibreak yung kanyang fasting. So, yun ay napakagandang asal. Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Ang pinaka masama umano pagkain ay yung pagkain sa kasalan. Bakit? Yud'alaha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Sapagkat ang tinatawag karamihan doon, yung norm, natawagan yung mga mayayaman sa salo-salo. At hindi iniimbita yung mga mahihirap. وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. At sino man ang umiwan sa da'wa, ibig sabihin nito ay yung panawagan, hindi siya tumugon doon nang walang katanggap-tanggap na dahilan, ay sinuway niya si Allah at ang kanyang sugo. So napakalaki pa lang ito. Unless meron kang dahilan na katanggap-tanggap o ibang pagkaabala na hindi mo pwedeng ipagpaliban ito, so doon lamang. Pero ito ay pagsuway kay Allah at sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat yung tao naghanda, nag-prepare siya ng pagkain o ano pa mang para sa entertainment ng mga tao na kanya inibitahan. So ito ay meron siyang effort, gusto niyang reward muna kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo ay tinawagan dito mostly, lalo kung hindi naman ito pang kalahatan o jufla, yung o jafala, yung pangkalahatan, bagkus talagang tinaayin ka, sinabi na ikaw pumunta ka. It's either by tawag or naabot patungo sa'yo or message, lalo sa panahon natin ngayon. Hingil doon sa pagiging yung walima na iniimbita lang yung mga mayaman, iniwanan yung mga hirap. Sabi sa ibang salaysay, yumna'uha man ya'tiha ay man ya'tiha wa yud'a ilayha man ya'baha. Pinipigilan yung gustong pumunta at tinatawagan yung ayaw naman pumunta. So may mga ilang bagay hinggil dito sa pagsipot sa mga
imbitasyon ng sino man, an yakuna da'i mimman la yajibu hajrahu aw ay yasun. Sabihin na may mga tao kasi na inuutusan sila ng batas na wag silang o layuan sila, wag silang puntahan dahil sa ilang mga karakteristik. Tinatawag din yung hajar. Batas yun sa fiqh. So, kung ang tao ay hindi naman ganon, ang kanyang kalagayan, so, may nasagutin ang kanyang panawagan. La yakuna hunaka munkar fi makanid da'wa, yung walang mga mungkarat, yung walang mga nagsusugal yung iba o gumagawa, nagkakantahan, yung mga sasayawan, ano pa man. Walang mga ganong bagay. Muslim ang nanawagan. Okay? So, yun nga ay sa karapatan ng kapatid sa bawat Muslim. At hindi ito mula sa hindi pinahihintulot o sa haram na mga kayamanan o sweldo halimbawa. At ilang pang mga kondisyon, ang la tatadamman al-ijabatu isqatu wajib. Halimbawa sa pagsipot mo doon ay maiiwanan ka naman na obligadong bagay sa iyo, sa iba. So yun ay hindi rin mainam. An la tatadamman dararan al-mujib. Bawa siya ay magtutungo sa isang lugar, na talaga sa pagsafar o pupunta sa ospital. So, yun ay hindi nakatapat sa ganung pagkakataon. Hal bitaqatu da'wa allati tuza'u ka da'watil musyafaha? Kasi meron dati mga invitation card. Ayan. Ayun ba ay para ding ang purpose niya ba ay para din siyang parang personal o sinabihan ka ng gano'n. So hindi lang yun yung mga invitation cards. Ngayon kasi uso na message ka lang or magte-text o tatawag sa iyo or email. So yan ay para din personal na sinabi sa iyo. Asiyamu la yamna'u min ijabati da'wa. Yung pag-aayuno ay hindi naman ito makakasagabal. Kasi halimbawa, nag-aayuno siya ng any pag-aayuno, generally. Hindi ito makakasagabal sa pagpunta mo doon sa dawa, pagsipot mo doon. Kasi minsan hindi naman lang yung pagkain yung nakita ka doon. Mostly pagkain kasi doon ang naroroon at tinawagan para kumain. Pero minsan, na maging bahagi ka noong kanyang kaligayahan, halimbawa sa pag-aasawa o akika o ano pa man, na naandoon ka, sumuporta ka, pakita ka ng iyong paggalang at pagmamahal dun sa kapatid. Pamandu ay wawasaim falyajib ad-da'wa walyad'u lahum bil maghfirati wal barakah. Yun nga na kung nag-ayuno siya ay hindi man siya kumain, sabi siya ng magdua para sa tao na yun ng baraka, ng maghfirah. Sawan kana sawmuhu fardan aw nafla. Kahit na kanyang pag-aayuno ay obligado, babayad, o yung nafla o sunnah, mustahab na pag-aayuno. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyajib." Kapag pinawagan ng isa sa inyo ay tumugon siya sa panawagan. Fa in kana sa'iman falyusalli. Kung siya ay nag-aayuno, magdua na lang siya para dun sa tao. Wa in kana muftiran falyat'im. At kung siya naman ay kumakain, hindi siya nag-aayuno, ay kumain siya doon. Wa in kana sa'iman falyusalli, ya'ni du'a. Sabi sa paliwanag kay Imam Ahmad sa Salaysay, ay ibig sabihin ng falyusalli, hindi magdasal, kumbaga dua o manalangin para doon sa tao nag-imbita sa kanya. Sa Salaysay pa ni Abi Sa'id al-Khudri, sabi niya, sana'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Ginawan ko ng pagkain ng propeta
sallallahu alaihi wasallam. Falamma wada'a qala rajul, at nang matapos o tinawag isang tao, sabi niya, ana sa'im, ngayuno ako, sabi niya isang tao. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'aka akhuka wa takallafa lak. Sabi niya, tinawagan ka na yung kapatid, inimbita ka, at naghanda para sa'yo. After wasum makanahu inshi, tapusin mo yung pag-aayuno mo at mag-ayuno ka sa ibang pagkakataon kung gusto mo. Okay? Yun ay sa bagamat may sa Hasan na isnad yun, ay makikita natin yung ng propeta, attitude niya kasi naghanda siya, yung kapatid nag-prepare, gusto ko niya makasama, nag-aayuno ka. So, kung hindi naman yan fard, pwede mo i-break. O kung fard man yun, break mo siya sa susunod na pagkakataon na lang. Ikramud daif wajib. Yung pag dumating yung panauhin, ay kailangan siya talagang bigyan ng hospitality, tanggapin, entertain, at maging parang at home siya kasi siya ay bisita. Oo. Sa Laysay, sabi ng mga kay Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, qulna ya Rasulullah innaka tab'athuna fananzilu biqaumin fala yuqurunana fama tara. Sabi niya, sugo ni Allah, sinabi namin, sugo ni Allah, kami ay hinirang mo, okay, inutusan mo kami, at dumating kami sa mga lugar, sa mga tao na kung saan ay hindi kami tinatanggap ba ng maayos o walang hospitality sa kanila. Ano sa tingin mo? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in nazaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi fa'amuru lakum bima yanbaghi lidhayfi faqbalu. Sabi niya, kapag kung kayo ay dumating sa mga tao, utusan niyo sila kung ano ang nararapat na ibigay sa panauhin. At tanggapin niyo yung ganoong gawain. Sabihin niyo na dapat ganito ganyan ang dapat binibigay karapatan ng mga bisita. Fa in lam yaf'alu, kung hindi nila gawin yung nararapat para sa inyo, fakhudhu minhum haqqad dhayf alladhi yanbaghi lahum, ay kunin niyo yung karapatan ninyo para sa mga bisita na karapat dapat nilang gawin. Sa pagkain, sa tuluyan, sapagkat yun ay kung walang sino man halimbawa dun sa pamayanan ang nag-entertain sa kanila, tumanggap sa kanila, ay may karapatan sila, itong mga bisita, sino man sa kanila na manatili doon dahil sila ay bisita. Ganun ang pagpapahalaga ng Islam sa bisita. Kaya hindi maganda na hindi sila papansin, walang magpapatuloy sa kanila, kawawa naman sila. In abaw illa ta'khudhu kurhan fakhudhu. Kung sila'y tatanggi, ay kunin niyo yung karapatan kahit na sila'y napilitan doon. Kahit napilitan sila. Sinabi din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ad-diyafatu 3 ayyam. Ang pagtanggap ng bisita ay sa loob ng 3 araw. Wa jaizatuhu yawman wa layla. At yung provision na ihanda para sa kanila ay para sa isang araw at isang gabi. Bawa alis na sila. Wala yahillu lirajulin muslimin an yuqima indahu inda akhihi hatta yu'thimahu. At hindi pinahintulot sa isang tao na Muslim na manatili sa kanyang kapatid hanggang sa siya ay maging makasalanan. Sino maging makasalanan? Yung tao na yun, na tumanggap sa kanila. Qalu ya Rasulullah, kayfa yu'thimuhu? Sugo ni Allah, sabi nila nakarinig.
paano niya gagawing maging makasalanan yung taong tumanggap sa kanya? Qala, yuqimu indahu wala shay'a lahu yuqrihi bihi. Mananatili siya doon at wala na siyang maibigay pa na bagay o pagkain o ibang pangangailangan doon sa tao na nanatili sa kanya. So, ang ano doon, bakit siya hindi makasalanan? Normally, pagtatanggap tayo ng bisita, prepared ka ng pananatili na isang buwan o talagang nagbakasyon sa'yo, alam mo na yun eh. Pero, halimbawa na kapatid, Muslim, ganyan. O kahit hindi. Pero sa kaso natin, lagyan natin na siya bilang isang Muslim. Tapos, ay nandoon siya, pinahintulot ng batas natin na paghanda sa kanya, pag-asikaso sa kanya talaga ng utmost bilang kapatid ay sa loob ng 3 araw. Simula na dumating sila. So, kung darating doon, nalalampas siya doon sa mga panahon na yon. So, itong nag-estima sa kanila, tumanggap sa kanila, ay tapos na ibigay yung kanyang karapatan sa 3 araw. Sunna na lang, kumbaga, mustahab na mula sa kanya yung ibibigay niya pa. Pero ayaw niya na may masabi, at ayaw din natin na may masabi sa atin bilang tumanggap ng bisita yung ating mga panauhin. Kaya minsan dumarating pagkakataon na tayo ay nakakapagsalita ng hindi maganda, nakakapag-isip na hindi maganda, o nakakagawa ng hindi tama para lamang dun sa duyafa o sa bisita na nananatili dun sa atin. So, meron ka ng parang hindi na bukal sa loob mo, mayroon ng damdamin na parang galit ka na o naiinis ka na dahil nga hindi mo na pwedeng palayasin yung bisita mo yan eh. Lumampas na doon sa pinahintulot sa kanila. So, apektado na yung sarili mong mga schedule, yung sarili mong pagkain na naka-budget para sa inyong pamilya. So, to the point na magkaroon ka ng kasalanan. So, yun yung naidudulot noon paglampas doon sa pinahintulot na bagay. Kaya nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi pinahintulot sa sino man na Muslim na manatili sa tahanan ng kanyang kapatid hanggang sa siya ay maging makasalanan. Yung binabanggit natin na nagkaroon na ng kasalanan yung tumanggap dahil nga sa wala na siyang maiabot pa doon sa kanyang panauhin. So, yun ang kahulugan noong hadith na yon na magsilbing sa atin. So, kailangan pag tayo ang bisita, alam natin yung ating limitations at alam din natin kung hanggang kailan tayo pinahintulutan. Pag hindi na yun ay mula na lang hindi na kabilang doon sa obligado, ayun ay istihbab na lang sa part noong tumanggap sa iyo bilang bisita at wag naman umabot doon sa sa pagkakataon na mabigat na para sa kanya at magkakasala siya. So, mismo yung tinutukoy ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Istihbabu tarhib ad-duyuf. Mainam din yung talagang welcome natin ating mga bisita. Sabi sa Sulaiman ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sabi niya, lamma qadima wafdu Abdul Qais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nung dumating yung mga tribo, representative from tribe ng Abdul Qais bilang mga Muslim, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala marhaban, sabi niya, welcome bil wafdi alladhi ja'u ghairu khazaya wala nadama. Sila na mga representatives o mga delegates na dumating ng hindi sila mapapahiya at hindi sila magsisisi. La khazaya wala nadama. Okay, so yun ay yung welcome, simple po sabi ng welcome. Marhaban, ahlan wa sahlan, nasaltum sahlan, yung mga ganong
pananalita. Tuloy kayo, salamat netang, mga ganong pananalita. Yun ang marinig dun sa mga bisita. Mada yaqulu ad-dayf idha tabi'ahu man lam yud'a? Paano halimbawa o bagay na kung saan nangyayari na mayroong inimbitahan, pupunta sila, pagkatapos ay hindi naman, may sumama sa kanila na hindi invited. Mostly nangyayari yun na alam na expected ay 5 o 3, mayroon pang 4 na mostly hindi related pero gusto nyo isama. O sumama siya kusang loob. Kung na hindi pinagpaalam halimbawa nung mga talaga inimbitahan. Sa salaysay ni Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala kana min al-ansar rajulun yuqalu lahu Abu Shu'aib. May isang Ansar, ibig sabihin taga Madina, na ang pangalan siya si Abu Shu'aib. Wa kana lahu gulamun laham, at meron siyang alipin o kasambahay na butcher o taga-katay. Wa qala, sabi ni Abu Shu'aib, isna li ta'aman ad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsa. Gumawa ka ng pagkain at ako'y tatawag sa propeta sallallahu alaihi wasallam, isa siya dun sa 5 na tinawag ko, inimbitahan ko. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsa. So dumating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang 1 of dun sa 5 na inimbitahan niya. Fatabi'ahum rajulun, may sumunod sa kanya, sumama ba, na isang lalaki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka da'awtana khamsa. Wa hadha rajulun qad tabi'ana fa in syi'ta adhinta lahu wa in syi'ta taraktahu. Sabi niya, tinawag mo ako, sama doon sa 5 kami, ay may sumama na isang lalaki sa amin. Kung gusto mo, ay pahintulutan mo din siya, kumain at sumama dun sa Kung ayaw mo naman, ay iwanan natin siya. Hindi siya invited. Sabi niya ni Abu Shu'aib, bal adhintu lahu. Ay pwede na siya, sama siya. So, pag may ganun na uninvited, yan, ay kailangan na ipanghingi yon ng permiso o pahintulot. So, kasama pa din sa adab ng pahintulot pala. Doon sa mismong nag-aya. Kasi syempre, lagi natin isipin na magugulat yun. Hindi ko naman tinawag yun Lalo na kung kilala niya at hindi niya na invited. Or lalo na kapag hindi kilala. Malay ba natin sa tao na yun? Hindi natin alam yung background. Pero halimbawa, kaibigan nung isa sa mga inimbitahan talaga, o talaga sumabit lang sa kanila, gaya nung nabanggit sa salaysay dun sa hadith. Okay, so nasa discretion yun ng nag-imbita. Pero mostly naman dahil malakihan yun, ay pinahintulutan naman yun. Adab din kasi. Darating ba kung saktuhan lang yung pagkain, kagaya nung sinabi niya, 5 lang yung expected ni Abu Shu'aib. Di ba? So, yun ay nasa pagpapasya niya. At takalluf lid-dayf, ibig sabihin yung takalluf, yung para talagang maghahanda ka, maaabala ka, para lang doon sa darating na panauhin. Sabi ng propeta, sa salaysay ni Anas radhiyallahu anhu, qala kunna inda Umar. Sabi, nandun kami kay Umar. Waqala, sabi niya, nuhina anit takalluf. Pinagbabawal sa atin yung takalluf na yan. Yung talagang paghandaan ng, unless meron kang paghanda, at talagang mo yun. Pero kung yung talagang maabala ka, yung ilalabas mo lahat ng mga magaganda, linis ka to the max nung yung tahanan, ayun ay hindi obligado. Laysa hunaka haddun mu'tabar liqawlina hada fihi takalluf aw laysa fihi takalluf. Ang isang doon, parang vague, ay wala namang sinabi kung ano yung talagang sobrang paghahanda o kulang na paghahanda na parang walang ginawa. So, ano gagawin natin? Innamal marji'u
fi dhalika ila al-'urf ay kung ano yung pangkaraniwan sa isang lugar. Mabalik tayo dun sa ada o sa urf ng mga tao para sabihin na labis ka naghanda o naabala ka or hindi. Yun. Kasi, yan sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ta'amul wahid yakfil ithnain. Ang pagkain ng isa, sapat yun, kasya yun para sa dalawa. O ta'amul ithnain yakfil arba'a. At ang pagkain ng dalawa, pwedeng kainin ng apat. O ta'amul arba'a yakfi thamanya. Parang double. At ang pagkain ng apat, sakto yun o pwede yun sa 8. So, ganun na, pinapakita doon na huwag ka masyadong maghanda ng maramihan. Lalo na kung wala kang kakayahan at sakto lang yung iyong budget. Yun ay para sa pagtanggap ng bisita. Ganon din ad-dukhul bi'idnin wal-insirafu ba'da al-faragh min at-ta'am. Ang sunna o ang adab ay yung pagpasok ng may pahintulot sa iyo, hindi yun dahil alam mo na yun ay handaan, na dire-diretso ka na papasok sa tahanan na may tahanan, walang humingi ka ng permiso. Natalakay din natin dun sa adabul isti'dad. Sa mismo si Allah subhanahu wa ta'ala nagsalaysay doon, ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghairi nadhirina inah. O kayo mga nanampalataya, huwag kayong pumasok sa mga tahanan ng propeta liban na kayo pinahintulutan para sa inyo sa kainan o sa pagkain na hindi naghihintay ng yung maluto o ihanda o ibigay sa inyo. Walakin idha du'itum fadkhulu. Subalit ang gawain ay kapag kayo tinawagan o iminanyayahan, kayo ay pumasok. Fa idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith. Kapag kayo nakakain na, ay magsipag-alisan na kayo. Huwag na kayo manatili pa doon para makipagkwentuhan. So, ito ay sa adab dun sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Na ang point dito, pagpunta mo doon, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag pumunta doon sa bayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung halos eksakto ng kakain. Hindi nag-iintay ng pagkain. Oo. Yung nag-iintay. Kasi yung adab ng jahiliyah na annahum ya'tuna ilal walima mubakirin jiddan, na ang aga nilang pupunta sa mga wedding celebration. Yantadhiruna nadud-ta'am. Tinintay nila ihain sa kanila yung pagkain. Fa nahahumullahu an dalik. Yun ang pinagbawal sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, pumunta ka doon, yung sakto nakahain na, hindi parang atat-atat ka talaga sa pagkain. Huwag mo masyadong agahan, parang ganun. At pagkatapos, ay nakakain na kayo, huwag nang manatili pa. Kasi, ang gagawin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, manatili siya doon eh. O lalo na, kung yun ay walima, halimbawa, na alam mong mayroong oras ng privacy at intimacy yung bagong kasal, huwag mo nang nakipagkwentuhan ka. Tapos na yung part mo doon, kumain ka na, binati mo na, kalas. Yun ang adab. Kasi alam mo, meron para sa kanila na oras. So, hindi mo na para gambalain pa sila doon. Taqdimul akbar fal akbar, taqdimul ayman fal ayman. Kailangan unahin halimbawa sa pagkain o yung nasa kanan mo, abutan halimbawa. O kaya ay yung pinaka matanda sa kanila. Ito yung nangyari sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa salaysay ni Ibn Umar radhiyallahu anhu, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, arani fil manam atasawwaku bisiwakin fajadabani rajulani ahaduhuma akbar min al-akhar. Sabi niya na nakita ko sa aking panaginip na nagsisiwak ako
At may dalawang lalaki nagunahan na kinukuha yung aking siwak. Isang matanda kaysa dun sa isa. Panawal to siwak al-asghar minhuma. At binigay ko yung siwak dun sa mas bata dun sa kanila. Faqila li, sabi sa akin, kabir, yung mas matanda. Sa mas matanda. Fadafa'atuhu ila al-akbar. Kaya binigay ko siya yung siwak dun sa mas matanda. Yung sa panaginip ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, pag-uuna dun sa mga matatanda, mga senior. Ganon din sabi niya, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina, walaysa minna. Sino man ang hindi maawa sa ating mga maliliit, sa mga bata, at hindi alam ang karapatan ng mga ating mga matatanda, ay hindi kabilang sa atin. Ganon din sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah, kabilang sa pagdakila kay Allah. Ikramu dhil shaybatil muslim, ay yung paggalang, pagbibigay karangalan doon sa matandang Muslim. Wahamil Quran, at doon sa may Quran, ibig sabihin na sa ulo niya o siya ay mahusay sa pagbasa ng Quran. Ghairul ghali fihi wala jafi anhu, na hindi naman nagmamalabis o nagkukulang sa kanya ng karapatan. Wa ikramu di sultan al-muqsit, at paggalang doon sa pinunong makatarungan. Ganon din, sa ibang pangyayari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bi sharabin فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياق. Sabi niya na binigyan sa propeta sallallahu alaihi wasallam ng inumin. At siya uminom dito, sa kanyang kanan ay yung batang lalaki, at sa kanyang kaliwa naman ay yung mga matatanda. Faqala lil ghulam, sabi niya dun sa lalaki, sa bata, sa kanan niya, ta'adhalli an u'tiya haula, papahintulutan mo ba ako na bigyan ko sila? فقال الغلام والله يا رسول الله لا أثر بنصيبي منك أحد. Sabi niya, usugo ni Allah ay hindi ko pahintulutan na ibigay sa iba yung karapatan ko o yung bahagi ko sa iyo. Sabihin yung, siyempre, baraka ng ininom niya at yung kagadalom ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, tinanong siya dahil nasa kanan siya, pero gusto niya unahin yung mga matatanda. Dahil nga yung sabi doon, kabir sa ibang mga hadith, sinabi natin kanina. Humingi siya ng pahintulot, okay lang ba? Naibigay ko ito sa mga sila ang makainom. Sabi niya, hindi ako papayag. So, ang hak naman ng lalaki, ng bata, nasa doon siya sa kanan. Kaya, sa kanya talaga ibibigay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero, yung karapatan niya, sa matatanda sila. Kaya, iningi niya pahintulot nun. Pero, syempre, yung bata, nais niya yung baraka. Kaya, hindi ko bibigay yun. Akin yun. Kaya siya nakainom doon. So, makita natin doon yung adab sa mga bisita. Kung sino una, kung nasa kanan, okay yun. Pero yung asal doon ay doon sa mga mas matatanda. Bilang paggalang sa kanila. Kaya ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, patallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya inabot niya doon yung inumin. At dua daif liman istadafahu ba'da al-faraghi ta'am. So mainam na manalangin o magdua para doon sa tumanggap sa kanila o yung mga nag-anyaya sa kanila. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bilang sabi niya, jaa ila Sa'd ibn Ubadah faja'a bi khubzin wa zaitin faakala thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kumain sila ng khubz, ng tinapay, sinawsaw doon sa zait o sa oil, olive oil. At sabi niya, aftara indakum musaimun, kumain sa inyo yung mga nag-ayuno. Faakala ta'amakum al-abrar, at ang bubuting tao ang kumain ninyong pagkain. Wasallat alaykumul malaika, at nagdua para sa inyo ang mga anghel. Sa iba pang salaysay, yung dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma at'im man at'amana wasqi man at'amani wa asqi man asqani. O Allah, pakainin mo yung nagpakain sa amin at painumin mo yung nagpainom sa amin.
Sa iba pang dua, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. O Allah, patawarin mo sila, kaawaan at biyayaan sa kung ano ang binigay mo sa kanila. At bilang huli sa mga adab na yon ng pagtanggap ng bisita, istibabul khuruj ma'ad dayfi ila babid dar. Ang adab na kung saan ay yung bagamat walang talagang dalil, pero mainam doon kapag lalabas na yung mga o aalis na ang mga bisita, ay ihatid sila. Samahan sila sa gate, samahan sila sa pintuan, o sa sakayan na halimbawa, bilang tamam o kaganapan ng hospitality sa ating mga bisita. So ito ang ilan sa mga adab inshallah ta'ala na pag-aralan natin at inshallah sa mga susunod pa Huwebes at Biyernes po na tatalakayin natin iba pang mga mabuting asal sa araw-araw nating pamumuhay bilang mga Muslim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.